Nako, mga sangkay, may nabisto po ngayong kababalaghan doon po sa Senado. Eto, nagkabukingan mga sangkay. Alamin po natin kung ano po ang totoo dito. Dahil mayroon daw di umano mga senador ang sinusuyo na bumaliktad at idiin si Sara Duterte. Ang problema mukhang kumanta. Pag-usapan po natin ito mga sangkay, no? Anyway, guys, isubscribe nyo po itong ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa bawat komentaryo po natin, sa bawat opinion po natin, sa bawat vlog po natin. Okay? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, ipalo nyo po yung ating Facebook page. Okay, so, tingnan po natin ang balitang to. Kasi ako, na-curious din ako. At sino ba itong mga senador? Kasi ayon po dito, may sumusuyo raw sa ilang senador para bumaliktad at makonvict umano si VP Sara sa impeachment. Nako, sino kaya mga senador yan? Ang dinidiskartehan, malamang sa malamang, nasa ano yan? Nasa side po yan ng minorya. So, tingnan po natin. Daw sa ilang senador para bumaliktad. May nanliligaw daw sa ilang senador para bumaliktad at makonvict umano sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Ay, naku po. Nanliligaw. Ang nanliligaw, wala mo kasino. Di umano, ha? Di umano, Uy, sino? ay si Presiding Officer Cheese Escudero. Uy! Si Cheese daw po, mga sangkay. Wait lang, hindi ko pala napakita. Ayan, si Cheese daw po. Halak Ano ka naman man. yung mga sino yung mga kinukumbinsi? Sino? Umano. Ha? At lagay natin yung proper perspective na ito ay galing sa online article. Aba? Base nga dyan sa online article na yan, Lord Johnny, sina Senators Loren Legarda, Uy, si Loren Legarda daw hindi dinidiskartehan. Jinggoy Estrada, Jinggoy? at ang magkapatid na Mark at Camille Villar daw. Yang mga Okay. So, apat sila. 2 Villar, si Jinggoy, at itong si Loren. So, kapag ganyan, mga sangkay, malinaw, parang mahalata po yun. Kung bakit sila, asan ba sila ngayon? Si Loren Legarda, kinasuhan. Tapos si Jinggoy nasa loob na. May kaso din. Tapos nangangamoy kulungan din po itong si Mark Villar, mga sangkay. So, parang ang dating doon tuloy, kaya sila naiipit kasi gustong i-deal. Bumaliktad kayo. Kasi ang kailangan po is 16 eh. 12 na ba sila, mga sangkay? Ilan na ba yung kabila? 12 o 13? So, kailangan lang ng 4 para madiin. Para makonvict, mga sangkay. kinukumbinsing yan ng mga senador na taga-minority bloc. Kailangan kasi, for context sa mga kapatid, kailangan ng 16 votes to convict. Ayun, yun ang sinasabi natin. Sa konstitusyon. Wala pa pong tugon dyan sina Senators Legarda na naka-medical leave sa Switzerland. Past week ay France, alam ko. Maging Senator Mark Villar. Wala So, patibayan talaga yan ng prinsipyo dyan. ring comment. Senator Jinggoy na nakakulong. Pero natanong ko kanina sa Senator Camille Villar. At ito ang sabi niya. Oy, ito. Ay, Sen, comment lang, Sen. Yung may... Ma'am, yung ugong lang na kinakausap daw kayo, ma'am, para makabuo ng 16 to convict. No comment, ma'am? Nako, no comment. So, mukhang totoo kasi nag-no comment lang eh. Pwede naman niyang sabihin, hindi po totoo yun. Walang kumukumbinsi sa amin. So, marahil, totoo mga sangkay. Pero, ayun na nga, patibayan po yan ng prinsipyo. Ang sabi naman ng spokesperson ng impeachment court na si Attorney Reggie Tonggol, hindi raw totoo na nanliligaw si Escudero. Natawa pa nga dyan ang senador. Ito. Baka naman hindi si Senator Cheese Escudero yung nanliligaw. Baka ibang mga tao, ibang mga senador. Ang sinabi dyan ni Attorney Tonggol. That is totally untrue po, no? I asked the So, hindi daw totoo, mga sangkay.
presiding officer, natawa lang siya. Sabi niya, talaga lang, tinatanong mo pa yan sa akin. So that is completely untrue po na wala pong ganong mga moves on his part. Tingin ko hindi rin ata si Chis eh. Kasi si Chis, tingnan nyo naman mag-preside po, mga sangkay. Napaka kung papaano po siya mag-preside sa impeachment, no? Makikita mo yung talagang neutral po siya eh. For me, for me. Busy, and he is his time is taken up by reading and studying the case. And speaking of impeachment trial, mismong si VP Sara, gusto na raw mapabilis itong paglilitis. Pero sabi ni Atty. Lorna Capuna ng prosecution, kung gusto raw bumilis ang trial, dapat si VP Sara ang dapat magbuntat personal na magpaliwanag sa mga alegasyon laban sa kanya. Oh, talagang gigil na gigil po sila kay VP Sara, no, na umattend kasi ano na eh. Parang noong hearing pa lang po, mga sangkay, sa House of Representatives, lagi na po nilang sinasabi na umattend si VP Sara. Pero ayaw po talaga eh. Which is, gets po natin kasi part po yan ng strategy. No, kasi si VP Sara, ang problema po niya, hirap po siyang magsalita. No? Hirap po siyang mag-deliver ng mga magagandang sasabihin para po sa mga tanong. So doon, mga sangkay, nagkakaproblema si VP Sara. Ang gusto lang sana namin ay mapabilis yung proseso. Ako, I agree din. Yung mapabilis kasi nga po, habang tumatagal, lumalaki po yung gastos sa impeachment trial na yan. As in, sobrang laki ng gastos, mga sangkay. Huwag po kayo mag-press conference kasi hindi po yan ang korte ng bayan. Ang korte ng bayan ay ang impeachment court para sa accountable funds. Ever since kasi nagsimula yung trial, never pang dumalo dyan sa formally si VP Sara. Pero nandoon naman kasi yung mga abogado niya para sagutin yung mga alegasyon. Ito yung sinabi dyan ni VP Sara. Hindi naman ako abogado para sa impeachment court. So wala akong matutulong doon sa proseso ng pag-present ng witness, pag-cross-examine ng witness. Lahat yun ay trabaho. Pean, sabi mo kanina, yun nga, hindi pagdalo ni VP Sara. Okay, so, anong tingin nyo dito, mga sangkay? Tingin nyo, totoo kaya yung yung sinasabi? Kasi may naglabas daw po ng information na may mga diniligawan para bumaliktad. Kasi kailangan lang po ng 4 para mabuo daw yung 16 para makonvict si VP Sara. Si VP Sara ayaw po mag-resign eh. Actually, yung exit niya dyan is mag-resign. Pag nag-resign siya, kahit pa paano, hindi na po siya madidiin ng ganung katindi. At saka, makakalusot po siya dyan. Pero ayaw niya mag-resign eh. Talagang, siya eh, parang, alam niyo yung parang kampante, kumpiyansa siyang mananalo siya sa impeachment trial na yan. Well, ano po ang inyong opinion tungkol dyan? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon. Then, magaganda po yung topic natin dito. Alright? Pag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.